Third World Cinema Club. Move tayo a little bit forward ng konti para lahat. So, sige. Talon tayo sa sa taong 1998. Ang pelikula ay Puso ng Pasko. Yan, starring Jolina Magdangal. Siya yung pinakamalaki doon sa sa poster. Si Ma'am Jo, kayo po yung isa sa mga assistant director, kung hindi po ako nagkakamali, sa Puso ng Pasko. Yeah, that was the first time na nag-first assistant director ako. Dati kasi before that, second assistant director ako. Okay. Ano po to, no? Part ito nung 1998 Metro Manila Film Festival. Yes. Yes. So, pero you were in Gangland na din, right? Sorry? Ano yan? You were in Gangland na din, di ba? Tama ba? As AD? AD assistant director, no? Yeah. I was second assistant director sa Gangland. Sa Gangland din, okay. Yeah. So, ano po, could you tell us a bit about yung filmmaking process nyo sa Puso ng Pasko? Yan. Si Sir Lori muna, tapos si Ma'am Jo, kayo naman po. Okay. Siyempre, nandun yung mga pekes pangits, no? Si Jason, ano pangalan ni Pogs, Jo? Justin. Si Justin Seymour. Justin Seymour. Sino yung magkakapatid? Tsaka si Eman Abeleda. Oo, na pinatulan ni Peke. Yun, sa San Miguel, Bulacan namin sinute yun para for the ancestral houses. It was difficult. It was supposed to be an easy shoot, pero aligaga yung utak namin ni Peke noon kasi at the same time, we were producers of a film that was being shot in Manila at the same time, yung Scorpio Nights 2. So medyo naguguluhan kami kasi ang daming problema nung shooting ng Scorpio Nights 2 eh. So medyo kami nun. Pero ako gandang-ganda ako sa gandang-ganda ako sa atmosphere ng Puso ng Pasko as written. Takot na takot lang kami kung paano magta-translate on screen yung aming medyo mataas yata ang ambisyon natin na magpapa-snow tayo sa Pilipinas. Ano ba? So mahirap yatang gawin to. So we spent a lot on that one effect kasi nag-import kami ng 4 na snow machine ata o 3 na from Hollywood. Tapos ang tagal ko nag-research kung paano nila fake yung when they're shooting winter scenes in the summer in the States, ang dami pala nilang ginagamit na bulak na cotton. Yung di ba yung cotton pag binili mo, nakaano siya diretso na yun ang ginagamit lang yung mga nakapatong sa kotse. Isang katutak na bulak ang ginagamit nila. Tapos, yung snow machine is for the foregrounding. Like parang rain effect lang. Lagyan mo lang ng foreground yung harap ng mga lente. Lagyan mo ng umuulan na snow. Magagawa mo na. Yung background ang mahirap. Kasi yung mga puno, dapat may puti. Yung sa mga dahon, yung ganun. Pero, I think we pulled it off. Pero, isa yun sa pinakamahirap. At saka isa sa pinaka-challenging yung nung araw na we only had Jolina for 1 day and it was a very complicated dance routine na buti na lang. Yan, expertise ni Galyaga yan mula nung bata pa siya. Mula nung una siya nag-direct ng television. Ang galing niyan mag-direct ng ng cut-to-cut ng kanta. So natapos namin in 1 day. With an imported pa yung choreographer namin from Negros. All in all, masaya yung naging experience namin sa pag-shoot ng Ang trivia, medyo tumaba siguro kami lahat dun kasi if you look out the window of our main set,
Doon sa harap, may nagluluto ng araw-araw, kawa-kawa na chicharon. At saka, pastillas de leche. Yung makikita mo, lumulutong yung chicharon. In between shots, yun na nakikita. At saka ito pala, ito importante sa trivia sa industry. It was our first live sound film. So that we attempted to do original sound so that we will dub only the bare minimum that we needed to dub. So medyo OA pa yung mga audio men nun. Gusto kong patayin yung mga ano kasi cause of delay talaga sila. Direct, sandali lang po, hindi pa po tayo ready kasi lalagyan ko lang po ng ano, ng something yung takong ni Miss Jacqueline. Lalagyan ko lang po ng ng something yung ng cork yung ni Anita Linda, yung sapatos ni Anita Linda. Sabi ko hindi, magpapaana siya kasi malapit na siya umiyak. So we had a lot of clashes with the audio man, with the sound recordist, because we were all attempting to do original sound for the first time. This was for Star Cinema. Magaling yung audio man nila, but dealing with technology, and kami naghahabol kami ng budget, naghahabol kami ng time, kung ano lang yung allotted na number of shooting days sa artista. Pag hindi mo siya natapos that day, dagdag na naman yung bayad niya. So every time nasabihin ng audio man na direct, hindi pa po ako ready, lalo na kung malapit na umiyak yung artista mo, kung iyakan. Tapos sabihin hindi pa ready. So ang lagi kong sagot, ay, dubbing na lang yan. So we as it turned out, halos 90% dinab namin. Oh. Very nice. Ma'am Jo, kayo naman po. Mga experiences nyo with Puso ng Pasko? Yun din, yung kinukwento ni Direk Lori, I was so amazed dun sa, for the first time, na gumamit ng snow machine. Yun talaga, yung sobrang amazed na amazed kami. Yung tahimik sa set, lahat nakatingin lang, walang nagsasalita. Nung ginawa na namin yung snow sequence, kahit yung mga artista, sobrang amazed na amazed sila dun. Tapos yung isa pang naalala ko na ginawa namin, na naka-incorporate dun sa shooting breakdown namin, was yung the shooting of the stills for the opening sequence. If you've seen Puso ng Pasko, di ba parang mga artworks yun, mga ng family, Apo. kung paano nasira yung family, kung paano nawala si Edu Manzano, namatay, yung di ba, puro painting yun. So lahat yun stage talaga. Kinuna namin ng pictures sila sila Tito Edu, sila Cherry Pie, yung mga kids, kinunan talaga namin yun ng parang tableau, and then pinadala sa artist para i-draw niya. Naka-incorporate yun sa shooting schedule namin. Si ang nag-draw nun mga opening sequence, yung mga watercolor painting, si Mr. Rhymes. What's his name? Oo, from commercial, no? I think he passed already. Pero yun yung interesting din doon, yung kung paano namin yung the process of doing the opening credits of the movie. And then siguro working with kids din, isa yun sa pinaka-fun na part nung dahil naka-lock-in kami, doon kami nakatira. Hindi kami umuwi ng Manila. Lahat ng artista nandoon, we lived in a resort near the location. So yung working with the kids, enjoy yung part na yon, lalo na these are si Jason and Ana Lorcea were from Magic Temple, si Justin Simoy was from Gangland, and of course si Eman Abileda and Corinne Lirio, yung dalawang other kids doon were from Talent Center pa noon, hindi pa Star Magic. Binigay sa amin ng Talent Center from an audition. Yun, so masaya yung shoot na yon, sobra. Walang napaka unforgettable, masaya. Siguro yung isa sa mga naging challenges lang namin, there was a day sumabog yung generator namin, and then after sumabog, umulan. So talagang si Direk Peke nagsisigaw na ano pang pwedeng mangyari? Pag sabi niya na ano pang pwedeng mangyari? Nasa ilalim siya ng puno, nahulog yung sanga ng puno sa harap niya. Sabi niya, ano pa? Si Peke, Si Peke fights with God. Naghahamon.
Hinamon niya, edi nahulog yung sanga sa harap niya. Yung napakalaki. Sabi namin sa kanya, hala ka. Malaking siya nga, nagalit sa kanya si Ang ginawa mo. So, yun. And then, yung yung sinasabi ni Direk Lori na yung the dance of Julina, yung wish, yung ganon. Ang ganda nung rehearsal nun, kaming mga staff ang gumawa. So, ako si Julina, tapos may dalawa may second AD noon, tsaka may script con. May mga roles silang lahat. Kaming may mga roles. Tapos kami yung kino-choreograph ni Rene Hinuales. Rene Hinuales was a choreographer from Bacolod. Ginawa namin yun sa sala ng bahay. And then, nung dumating na sa set, dun sa kwarto, lahat ng artista, pinanood kami na ginagawa namin yung choreography. One day before. Yeah. Pinanood nila kami. Tapos, para kami yung mga stand-ins ang nag-block sa kanila, nag-choreograph sa kanila. But of course, Rene was there. So, yan yung masayang part. And then, naalala ko pa na yung part na, because I was stand-in for Julina na pwede ka maglaro. Pwede mo paglaruan yung role mo as stand-in. Tapos sasabihin ni Peke, keep that. Tell Julina to do that. Gaganon siya. Okay, yung ganon. Pwede ka rin maglaro as stand-in. So yan, that was the fun part. Yung musical, gustong-gusto ko. That's it. Any more questions from the floor before we move on to our next point of discussion? Siguro para po sa akin, as a whole ng lahat ng child-friendly films na ginawa ni Direk Peke, how was his working experience working with kids? How was it? Again, pardon? What his working experience? Working experiences with kids. Nagustuhan ba niya? Did he enjoy it? Was it a challenge? Sinagot na yan ni Direk Lori one time sa isang interview na when si Direk Peke work with kids, hindi niya sila binibaby. Hindi siya yung, oh baby, dito ka ha? Oh, ang cute naman niya. Hindi siya ganun makipag-usap. When he directs kids, he talk to them like professional actors talaga, like adults. Parang, come here, watch this. Look what you're doing. Okay? That's very good. Keep that. Ganyan. Ganun siya magkipag-usap. Hindi niya siya binibaby. Hindi niya binibaby talk. Hindi niya kinakausap na parang bata. Kaya yung mga kids namin, na parang regular kids na ginagamit namin, sanay na katrabaho, comfortable working with them. Kasi gustong-gusto nila kasi parang feeling nila mga matatanda na sila. Parang hindi sila binibaby. Oo. They're treated like artists. They're treated like professionals. Kaya kung spoiled brat ka, hindi ka pwede sa set ni Peke Galiaga kasi papatulan ka niya. Parang meron kaming isang kid, yan, sa puso ng Pasko, si Eman Abeleda, medyo nag-tantrum and all. And, sinabihan siya ni Direk Peke talaga na parang, who do you think you are? Nora Honor? And then yung bata, nakatingin lang na parang, syempre bata ko siya, hindi naman niya alam sino ba si Ate Guy, di ba? Nakatingin lang siya ganyan. Ano ka, superstar? Ginagano niya. Hindi ka pwede, pag may attitude problem ka, hindi ka pwede sa set namin. So, yun. Ayun. Final questions? And no more? No more questions? Okay. Punta tayo sa isa sa sumunod na pelikula ni Direk Peke. Actually, ito, personally sa club namin, medyo may significance ng konti kasi sa mga napanood namin yung restored version nito at sa mga restored kasi na screenings ng EBS, doon kaming lahat nagkakilala. So doon kami So in this case, yung napanood namin na pelikula ni Direk Peke na restored was Magic Temple. Yeah. So ayun, Magic Temple, another entry sa MMFF 1996 naman ito. Best Picture. Fantasy Second film. Best Picture, yeah. Grabe yan. Grabe yung awards night na yun. Hindi ko makakalimutan. Punong-puno ng trophy yung lamesa namin. It was such a fantastic feeling. Hindi namin talaga in-expect. Kasi lahat ng hinakot namin, puwera lang acting awards. Wala kaming acting awards kahit isa. Pero lahat ng natitirang trophy doon, pati yung pinatos na rin namin, pati yung best float.
Pinatulan na rin. Yes. Talaga, proud ako nung ano. Hindi ko alam, I totally did not expect it. We just wanted it to make a lot of money. Oh. And we did not expect na magkakaroon ng isang board of jurors that will give awards to a fantasy film. It wasn't done. Hindi yan. Jurors don't take it seriously. Hindi siya drama eh. Ano lang yan eh, pambata. You know, it was such an honor na binigyan nila kami ng ganong kalaking recognition na napakarami awards. Yeah, Lori, for the record, I was on that jury together with Yeah. Ted. Palakpakan. Ang galing, I didn't know that. We would like to thank Teddy Ko. Ang galing. Galing. Thank you. Pero direct ano ang much higher ang budget? Magic Temple or Puso ng Pasko? Ano ang mas Magic mataas ang Temple. budget? Yeah. Magic Temple. Magic Temple. Mahal ng Magic Temple. Magic Temple, okay. Napakamahal ng Magic Temple. Ano yan eh? Oh, that was almost totally shot in on location, syempre, no? Pero halos 90% we were in Mariveles and we lived there. Except for the opening kata, which we shot in Lian, Batangas. A lot of it was shot in, most of it was shot in Mariveles and around and the mountains around Mariveles. Mahal yun. Bilib na bilib ako nun sa ano, sa crew ng Star Cinema. Napakagaling nila, napaka-professional ng crew nila. Kasi ang hirap ng kondisyon eh. Halos wala kaming day off. Jo, ilan ang naging director sa ating mga PA? Yung Magic Temple was the first movie of May Cruz Alviar. She was our production assistant. Okay. Wow. It was her first movie. Ang tawag namin sa kanya, Walking Mercury. Kasi siya yung may hawak ng first aid kit. Tawagin mo nga yung Mercury kasi yung band-aid, yung gano'n. So it was her first movie ni May Cruz. Yun. So, at saka doon sabay kaming nag-first movie doon. Kami nagkakilala. Ang hirap. Ha? Yung sa restaurant. Sige, go. Sorry. And then yung yung opening nung Magic Temple was shot in Lian, Batangas. Doon kami una and grabe, tama si Direk Lori, tapos pumunta kami ng Mariveles, yung opening din na yung part of the opening na parang magic hour, yung aakyat tayo sa quarry, yung parang totoo ba to? Aakyatin natin to. Pero si Direk Peke inaakyat niya talaga. Grabe yung kinakaya niya, inaakyat niya yung mga bundok-bundok na inaakyat namin. Yun yung Tapos I also acted in that movie. Ako yung isa dun sa mga mother goats, yung naka-prosthetics na yung part na yung may shepherd boy. And then tapos dumaan yung 3 kids and then may 3 goats. Ako yung mother goat doon na naka-prosthetic. Alam niyo yung shepherd boy kung sino? Cinematographer na siya ngayon. He is Miguel Cruz, the DOP. Nag-DOP na siya ngayon. Ang cute. Trivia. The son of production designer Rodel Cruz, who was the production designer of Magic Temple. Yeah. Galing. Ayan. Guys, do you have any questions about Magic Temple? Si Jim tapos si Paul naman. Okay. Ang question ko po kay Miss Jo, kasi ang Magic Temple is ang laking part ng childhood namin during the 90s. Ang laki ng impact ng Magic Temple. So, for you po, Miss Jo, did you expect ba na magiging pop culture siya, yung Magic Temple, during that time na pinalabas yung film? Grabe ka dun sa childhood. Jim talaga. And then the truth, nung ginawa namin yun, syempre pag nandun ka, parang okay, this is a project we're doing. Of course, we love what we're doing. We're enjoying what we're doing. And then we move on to the next project. Okay, so tapos na yon, and then we move on. Ganun. It was only
around mga early 2000, early 2000, na na-realize ko, ang dami-dami pa lang, yun na nga, yung sinasabi mo, ang dami-dami pala talagang na-affect ng Magic Temple. One of them is Director Antonetta Daone. And then, lagi niya talagang kinukwento sa amin. PA pa lang kasi siya dati sa GMA, nung nakilala ko siya. And then, nag-decide nga siya mag-direct nung 6 Degrees of Separation, kaya kumontak siya sa akin. And then, doon niya kinuwento sa akin lahat ng fascination niya with Magic Temple. And then, sabi ko, hala, grabe. And then, bigla na lang, nagpunta kami ng Lasal, DLSU to have a meeting for a project. Bigla na lang yung mga empleyado, bigla na lang kumakanta ng Buto Ka Lansay. Ganun sila. And then sabi namin, ano to? Yung maliit ako, yung favorite ko talaga yun. And then, may mga kaibigan ko sa GMA, mga assistant directors, production assistants, minsan inuupo nila ako. So, kwento mo sa amin, paano nyo ginawa yun? Saan nyo ginawa? Paano nyo ginawa yung jablong bungo? Sino yung tao ba yun? Aesthetic ba yun? Ano yan? Creature yun? CGI ba yun? Yung talagang doon ko na-realize, talaga ang napakalaki pala talaga ng naging impact ng Magic Temple. So, nung ginagawa namin yun, of course, it is my most memorable movie. Hindi ko makakalimutan yun. First movie ko yun eh. Pero grabe, napaka-special niya. Sobra. So, sobrang special na movie. Sabi ko nga parang sa 90s siguro, kasi 'di ba meron tayong mga Darna, Jezebel, Captain Barbell, and Yes. siguro sa 90s talaga siya yung Darna of the 90s, yung 'di ba, Magic Temple, yung pambata talaga kasi sabi nga ni Direk Peke in his last interview, dun sa kwentong MMFF interview niya, kami ni Lori, we always wanted to be the next Mars Ravelo. Yes. And I think they've achieved that with Magic Temple. Doon talaga yun na-fulfill. Wow. Yeah. Thank you po. Yeah. Ayun, Paul, ikaw naman. Yes po, kay Direk Lori or kay Ma'am Jo, yung nabanggit po kasi yung production design, parang ngayon looking back at it, lalo na dun sa restored version niya, nagpop out talaga yung itsura nung production design, yung set. Ang ganda kasi niyang tignan na parang kinuha sa kung saan-saan yung influences na napaka-postmodern ng dating niya sa akin. Intended po ba yon ng buong pelikula, para sa buong pelikula na kuha tayo from the Chinese, may Filipino, may iba pa, na parang mixture na siya of all kinds of influences. Kung sa pagkain, fusion. Ganun. Fusion. Oo. Parang yun eh. Parang hiningi yun ni Peke kay Rodel. Sabi niya, let's try to be very oriental without being specific about this is from Thailand, this is from Japan. Let's make it oriental. Vaguely, it's oriental, but you cannot place, yun talaga. That was, parang kumbaga, that was a requirement of Peke. Yun ang gusto niyang direction kasi production designer si Galyaga eh. So talagang he can be very specific sometimes about this although he gives you a lot of leeway. Kamukha nun, yun lang naman sinabi niya kay Rodel eh. Kasi si Rodel is a really gifted designer, sobra. So, maluluka ka sa ganda ng mga sketches niya, talagang pangbenta. Ewan ko kung yayaman si Miguel doon. Ganon. Kaya ganon ang itsura kasi nga consciously we were trying to put in as much oriental influence as we can na aside from Filipino. Yes po. Na buti nakikita naman dun sa pelikula. Ang kinakatakot ko lang nung sinabi niyo na nakita-kita pala kayo, nagkakilala pala kayo dun sa ng restored version Opo. Sabi ko, oh my golly. How will the special effects scenes bear out pag lalong na-sharpen? Opo. Kasi sa film, malambot ang film eh. You know what I mean? Video is very harsh. So, somehow nagawa naman ng Central Digital na
hindi na okay lang. I was so nervous about Yes po. na masyadong jarring pagpasok ng mga, it's still jarring a little, but not as I feared. I thought talaga this will look hokey pag naging sharp na sharp ito kasi, ibang technology yun eh. Tsaka yung mga kabataan ngayon, which I consider you, kabataan, matanda na ako eh. Sanay kayo sa mas mataas na quality ng optics, ng visual. Digital. So natatakot ako. Oh my God, ma-enhance yung mga kalokohan na ginawa namin na mga almost not naman amateurish, but yun lang yung kinaya ng ano namin na sa chroma green, tapos naka-super na ganyan, mga ganyan. Ay, tuwa ako nung nakita ko finally. Especially yung naglalakad na kubo. Yes. Kasi that was on the verge of kasalanan namin, hindi kasalanan ng effects team. It was in our shooting. Either kulang kami sa backlight nung sinute namin yung kubo or basta oh God, ayaw niyang hindi siya mukhang naglalakad sa ewan ko kung ano ginawa nila, napaganda nila yung eksena na yun, pero nervous ako. I almost wanted to cut it out. Of course you cannot cut it out because eventually it became one of the most iconic, one of the most memorable things for them. Yung naglalakad na bahay. I mean, they find it funny, ridiculous, silly. Buti na lang. Nung restored version, nakahinga ako ng maluwag pagkatapos sa eksena na yun. That wasn't so bad. pero yun nga, talking about production design, Paul, si po. Direk Peke talaga, like yung mga amulets ng mga kids, yung 3 bata, siya talaga gumawa nun. Ginawa niya talaga yun. Isa-isa niyang binigyan siya nag-assemble nun. Siya nag-assemble nun. Yung, if you remember, dati sa Mega Mall, merong bead shop na stall. Yes. Yung nakatayo kami doon at nakakalat yung mga crystals doon. And then, mini-mix and match niya. And then, kasi diba, water, air, fire, ano. So, pinag-aaralan niya talaga. Yun yung, sa harap ng Hainanese Delights. Tapos yung, and then yung yung The Wise Men also, 'di ba meron din silang necklace. Si May Alviar, si May Cruz, inutusan niya, go to Ace Hardware or to any hardware. I want you to buy me mga knobs na mga drawers. I want you to buy different kinds. Mga mga knobs yung panghila sa drawer. And then yun yung inassemble din niya. Tapos yun, siya talaga gumawa. Ginawa niya yung pati yun. So, talagang pag nagdi-direct siya, hindi niya talaga mapigilan po yung PD niya. Talagang, which is nice. Ang galing. Ang sarap niyang panoorin pag ganun. So, yun. Can I also ask a question? Para sa mga, pwede rin ako magtanong? Sige po. Oo. Para sa mga para sa inyo in the room, mga film critics, bakit gustong-gusto niyo ang Magic Temple? Why were you drawn to the movie? I just want to know. May nakahanda akong sagot, yes. Sige, Princess, ikaw. Thank you very much for that wonderful question. Siguro i-encapsulate ko sa 3 pelikula na ginawa ninyo na pambata, which is si Magic Temple, Magic Kingdom, Puso ng Pasko. Para sa akin kasi noon, wala akong access, or yung kabataan ko, wala kaming access sa cable. So as a 90s kid na nagkaroon ng privilege na manood ng pelikula, at ang pinakamahal na ticket noon ay 65 pesos sa premiere. So very privileged akong makanood ng 65 or 50 pesos, whichever. So for me, as a kid na exposed sa Disney, sa mga Hollywood films, very memorable sa akin na makita ng isang Filipino film na kayang gumawa ng dekalidad na production and na performances from kids. Ay, sorry. May aso rin dito. Ayun. So, kaya po hanggang ngayon, kahit na sabihin na natin may lapse na siya sa technology and stuff, pero very classic pa rin siya, and sana magsilbing gabay siya sa mga aspiring filmmakers ngayon. Not just sa production pero
kung titignan mo yung performances din ng mga bata, nila Ana Larosea, nila nung tatlo, pati na rin sa cast and crew, napakahusay. Na tipong 5 years old lang ako nun pero hindi ko mawari na, Pilipino pa lang gumawa nito, tapos Tagalog siya. So, yun. Kaya very, very memorable. Ako bilang 90s kid, ganun. Pareho pala tayo. Pinaka lumabas ang edad eh. Ano po, ano po may I think sa akin personally, mainly yung visuals niya yung tumatak sa akin. Kasi sa works ni Direk Peke, yung dalawang pinaka tumatak sa akin nung pagkabata ko was itong Magic Temple tsaka Batang X. Kasi fan ako ng X-Men, so parang ayun, humawa na ganun. Parang syempre nung bata ako, meron akong parang conception kung ano ang mga pelikulang Pilipino dati na puro action, mga sumasabog na kotse, mga drama, ganun. Pero tsaka yung genre lang na nakikita ko was horror. So, nung nakita ko na ito, may Batang X, medyo sci-fi-ish adventure na may pagka-superhero, ang superhero movie, parang wala pa yun in its current form back then. Tapos, Magic Temple na fantasy, parang maliban sa mga, siguro ang pinakamalapit ng dito, Enteng Kabisote, pero there was something in the production, I guess the production design or yung na nag-hold up pa rin ngayon, to be honest with you, na ayun, tumatak sa batang version ko. Yeah. So, kayo guys, ikaw Jim. Sa akin, nabanggit ko dati nun sa blog ko na hindi na kumpleto yung 90s na wala yung yung Magic Temple. Kasi ako, kumbaga po kasi sa akin, homebody ako. So, nung bata ako, kumbaga nung napanood ko siya, doon nag-spark yung imagination ko. Kasi parang during that time, hindi ako makapaniwala that a Filipino film, we can have that Filipino film na ang ganda ng effects, ganun. And then, child-friendly siya. And adventure siya yung film, hindi lang siya basta fantasy, no? So, doon po ako humanga sa Magic Temple. And yung rin, production design din po. Anymore. Ako na yung moderator. Sir Teddy, bakit mo kami pinapanalo? Actually, it was not difficult kasi it was not, yung ibang films hindi naman wala namang masyadong malakas kasi yung time na yun. So your film Magic Temple really stood out, no? Mainly because of the visuals, the design. You can see that a lot of thought and work went into the making of the film, no? I think the closest competitor, no, I think naka 2 votes yata yun yung Dahas ni Chito Ronyo. Yes. That was the same year, no? Yes. Yeah, same year, Ted. Yeah. Yeah. Tapos, yung ibang films, nakalimutan ko na No, but at least these 2 films have still, they still are retained in my memory. And that's it, no? Because how many entries ba usually? 7 or 8? 8, yeah. 8. Normally 8. Oo. So, hindi naman mahirap pumili, no? Kung alin ang outstanding. Unless all 8 films are outstanding. But of course, normally in the Metro Film Festival, there's something like, maybe there's a top 3 films and then the rest are maybe, so-so. Usually, ganun ang ratio niyan So, but for that year, at least, Magic Temple stood out. And in terms, as a fantasy film, it not just for the Metro Film Fest, it really worked. No, I don't know. It's interesting listening to the young critics, the younger, kasi bata pa sila noon. Siyempre, the film spoke to them. No, but I remember watching the film. Hindi siya, kahit pambata siya, it doesn't talk down to the kids. No, it doesn't try to make it. It's child friendly, but it's not, how do you say preachy. Preachy. It's not preachy. Yung pa-cute, no? Or usually
like if Vic Soto makes a film or Vice Ganda, they usually have all these jokes which are not relevant to the film, but kakwela lang ganon. So I think in the long term, you can still show these films because they're not confined to a time. Yes, You know. yes. Usually, because sometimes the dialogue they become too kitschy and they become too current. No, Opo. they put in a lot of in jokes. Wala hindi. And then you watch the film maybe 10 years later, ay wala na, mukhang luma na ito, mukhang kupas na yung mga jokes. Pa-cute na, yun. Dated na siya. Yun. Okay, thank you. Just add Ben, no? Yeah. Kasi every generation has its own favorite, ano? So siguro sa generation talaga nila, yung Magic Temple lang tumatak talaga. Yeah. Sa 90s kids, yeah. Ako kasi mas prefer ko Once Upon a Time. Yeah. Pinanood ko nga kanina sa YouTube. Yung Once Upon a Time. Yeah, Dirego, yeah. Ako naman po, Miss Jo, Direk Lori, kasi po, napanood ko, kasi po hindi ako 90s kid. Pinanganak ako 1997, so hindi po ako pinapananganak. Oo. Hindi ko pa tao nun. Yeah. Sorry po. Pero Pero, bunso namin yan eh. pero po, naaalala ko, may huge recollection ako ng Magic Temple, in part because pinapalabas siya lagi sa Cinema One. And yung lola ko, kasi po, laking lola ko. And yung lola ko yung nagturo sa akin na manood ng mga Filipino films. Yung mga pelikula ni Babalu, Redford White, yung mga ganong types of comedy. So, it was very new for me to see a film na na hindi siya like nagjo-joke lang sila or over the top acting ala Nora Honor. Makikita mo na may talagang world na nabuo through Magic Temple, and it's not just a world na bara-bara. You can feel that it's a labor of love made by every single people, and it was well acted din. And the message of the story is very clear right from the start up until the end. And mahuhook ka hindi lang sa isang character, kundi sa lahat. Matatakot ka kay Jackie Lu Blanco nung tinitip niya na yung scales of the world at nagtatapos. Matatawa ka kay Enyo as Telang Bayawak, tsaka yung bahay na gumagalaw. Tapos, and I remember as a kid, memorizing yung kanta, yung tabi po sa bangka. Lulubog nililita ako. Naalala ko siya, even up until now. Kaya nung napanood ko yung restored version nun sa Power Plant, hindi yung premiere, but I saw the restored version po one time sa Power Plant. Talagang sobrang nostalgia feel strip yung nangyari sa akin. And I remember all of those moments na I had with Lola. Nung nanonood kami ng mga Pinoy films sa cinema. So, I remember at the end of the film talagang sobrang naluluha ako kasi it's not just because I saw the film again, but it's also because I know my Lola was watching with me, teaching me these children, the 3 children are doing those things, why they had to save the world. So, yun po. Thank you. Maganda yan. May mga nakataling memories sa sa film viewing experience mo. That's very nice. Any last questions before we move to the next point of discussion? Gusto ko lang i-note na yung sequel dito sa Magic Temple, nagustuhan ko rin ng konti kasi yung Magic Kingdom. Konti lang. Nagustuhan ko. Kasi yun yung first film, if I'm not mistaken, film role ni Ann Curtis. Crush ko dati si Ann Curtis. Siya si Dahlia. Tanong lang sandali. Di ba may parang remake na upcoming to? From Nickel Red ba? Ay, Magic Temple? Magic Land. Magic No, Land. it's not a remake. It's not a remake. Yung Magic Land. Hindi siya remake. Are you talking about Magic Land? Yes po. Yun po yata. No, it's not a remake. Direct Lord's Magic Land daw. Is it reboot na yun, Joe? Reboot siya?
No, it's not. It's a different, Okay. not Universe. connected to Magic Temple. I think it's based on parang On a theme park. Theme park, yeah. Yes. Oh. It's a movie based on a theme park in Negros Occidental in Silay City. Very nice. Oh, interesting. It Parang more or less follows the same template na in the sense na gusto namin ni Peke ang bida, mga bata na hindi nyo kilala, hindi kilala ng audience. Tapos, nung una pa, we went out of our way to write in characters na pwedeng i-play ng mga known actors, mga cameo na mabibigat, no? Which mostly, a lot of them are very close friends. Na nagkatotoo naman lahat, na isulat naman namin nagsulat kami ng mga role para talaga sa mga mabibigat na cameo, na talagang cameo kasi isang beses mo lang sila makita, hindi mo sila makikita uli. Isang eksena, si Ryan Eigenman, gano'n, buti sila Roel Santiago, tsaka sino yung mga kamag-anak, si Jackie Lublanco. Alam na nila. Surprise sana. Spoiler alert po pala. Pero gusto namin mga hindi kilala yung bida. Talaga, siyempre ngayon, yung iba kilala nyo na kasi lumalabas na sila sa teleserye sa GMA, yung dalawa. Opo, yung sa Prima Donna po eh. Bago nawala yung teleserye. Bago nawala ang negosyo ng teleserye. Yes. Nabura sa balat ng lupa. Sorry. Napakalaki lang ng budget talaga, hirap na hirap kami. In spite of the big budget. Mahirap din pala. Kasi ilan na yung na-produce ko sa mga pelikula namin ni Direk Peke. Akala ko, dahil napakalaki ng budget nito, muntik nang umabot ng 200 million to eh. Nung una, 170 lang yan eh. 170M lang yan eh. Sabi ko, nako, ang sarap ng buhay natin ito. Producer lang kami ni Peke, by the way. Ang director si Christian Acuña. So, akala ko, ang hirap din pala. The responsibility of making sure that every centavo of that 170 million ends up on screen. Di ba? Yun ang responsibility ko as producer, as the main producer, na makikita mo sa screen lahat ng dahil ang daming pelikula dyan na pinangangalanda ka ng 100 million ang ginastos nila, 150 million ang ginastos nila. So impressed naman ako. Punta ako sa sinihan para panoorin. Ay, sos, kung ako nag-produce niyan, 40 million, tapos yan. Kasi, and I know how it happens. Nakita ko nung ginagawa namin yung Magic Land, ang laki ng temptation na sa luho eh. Yung lang, gawin mong napakaluwag yung schedule. So, can you imagine? Gawa ka ng 1 sequence a day. Gawin mong 60-day shooting. 2 sequences a day. Gawin mong 90-day shooting. Ang dami mo naman pera eh. Which is not the way to do it. Yung katakot-takot na chikahan sa set. Kasi alam ko, merong sikat na I cannot mention the project kasi sobrang respetado nitong project na to na alam ko 200 million plus eh. Pero I know for a fact na isang katutak from the cinematographer, from the stories of the cinematographer to the other people on the set, katakot-takot na pera ang sinasayang nila sa kakachika. Kasi naka-set up na sila ng umaga, ayaw pa shoot ng director, mga ganon. And the temptation is there. So I realized that doing Magic Land, I realized that ang daming pitfalls niyan talaga. So sabi na, kami ni Peke hands-on. Kung anong oras ang call time ni Joe. Si Joe, kung mag-call time, talagang isa yan sa pinakamalupit na na production manager sa sa balat ng lupa. 4:30, guys. 4:30. Papupuntahin ko sa set.
Eh di alas 4 pa lang, ano na yan, nakaligo ka na. So kami ni Peke, ganung oras, sumasabay kami talaga sa call time. So proud ako na walang nasayang kahit isang sentimo. Yun lang, hindi pa kami tapos hanggang ngayon. Incidentally, yung theme park na yon, sinasabi namin ni Direk Lori, yung pangalan niya Magic Land din. And si Direk Peke was the creative consultant of the theme park. Nauna muna yung theme park. Kinuha siya as creative consultant, and then he designed the characters na nandun. 'Di ba pag may mascot, parang mascot, pero ito nilagyan niya ng story yung buong theme park. Binigyan niya ng world yung theme park na yon. And parang yung producer namin, which is Bright Light Productions, who owns the theme park, para na-inspire sila dun sa napakagandang storya ng theme park. Kaya sabi nila kay Direk Peke, gawin na nating movie. So, it's a theme park muna bago naging movie. So, and sabi nga ni Direk Lori, grabe sa hands-on. Si Direk Peke, from morning up to pack up. Minsan, pinapauwi na namin, are you tired? Go home na, uwi ka na. No, I'll finish this shot. Mamaya, dyan pa rin siya, uwi ka na. Sige, finish another shot. Hindi talaga umaalis. Talagang sobra siyang inspired. Baby rin niya talaga to. Sobrang baby niya tong movie na to. Akalain mo, nag-shoot kami 1 week in Nueva Ecija sa Minalungaw. Nandun siya, sumakay siya ng balsa. Umakyat siya dun sa, yung hotel namin, parang nasa hill. You cross the balsa, yung river. Akyat ka sa hill. Ganyan, andun siya. Nakyat niya yung hill na yun. Grabe. Pero sobrang fulfilling yung movie. It's almost done. Malapit na rin naman na siya matapos. Yung napanood na rin naman na niya yung other parts of the movie. Hindi lang yung buo, hindi niya napanood na. Pero dati ako sa dati parang isip ko overacting na yata itong mga Hollywood movies na na 2 taon ginagawa yung effects. Ay, eto kami ngayon. Basta kami 2 taon gumagawa na. 2 taon nang ginagawa effects namin. Hindi pa tapos dahil napakarami. Ay, nako. Wala 1,600 clips for CGI. Wow. Yeah. Pero may reason yan eh. That used to be less than 1,000. Ang nangyari, nung nagsushooting na kami, kunyari, meron kami mga ambisyon na cameo, na dapat si ano to. Tapos on the day na available sila, bumagyo. So, instead na i-pack up, ililipat namin sa Croma. So, can you imagine the difference in yung sa konsepto pa lang at yung reflection nito sa budget. Kasi dati, yung background mo, yung gubat ng Tanay, natural. Wala kang effects na pinag-uusapan. Yung effects lang, yung mga enhance. Pag nilipat mo yan sa Croma, sinute mo sa Croma, gagawin mo, i-render mo yung buong gubat ngayon. So, ang laking diferensya nun. Milyon ng diferensya. Kung natuloy yung shooting nyo, kung hindi nagkabagyo, sana na-shoot nyo yan doon sa totoong gubat. Ngayon, dahil sinute nyo sa Croma, i-create pa ngayon ng CGI yung gubat na yun. Ganon eh. Tapos, nag-shoot naman kami sa Teresa Marble Quarry, hindi naman bagyo, biglang bumagsak yung isang buong kalahating bundok ng marble. Landslide. Yung the sound, parang kumidlat sa tabi mo. Parang kumulog sa tabi mo. Hindi namin maintindihan kung ano yung supernatural sound. Tapos biglang nagbabagsakan, malalaking tipak ng marble. Biblical. It was biblical. Tapos pinalayas kami ng management doon sa Teresa Marble Quarry. Dahil malapit na kami mabagsakan, pinakap nila kami. So yun, that's one of the biggest scenes that we had to shoot 4 days on Croma. So dumami yung, that's one of the reasons kung bakit dumami yung CGI. At medyo nag-over budget kami.
Ayun guys. Last questions bago tayo punta sa next next topic. Third World Cinema Club. Punta tayo sa I guess sa later, ito pala. Gangland 1998. Yan, 1998 film. Gangland. Oo. Ryan Eigenman, Jason Salcedo, Janelle Hernando et al. So, ito Blackjack. Blackjack. Yun ang natatanda ko dyan, si Blackjack. Yeah, Blackjack. Dinala namin yan sa Toronto International Film Festival. Oh, okay. Nung time na yun, nagkasakit si Peke a week before, so hindi siya sumama sa akin. Ako lang ang nagdala ng pelikula. Nagkataon nung namin, parang nung main screening namin, meron kang main schedule dyan you'll be shown several times, but there's one, yun yung first screening mo. Ang daming nanood na direktor. Nervous ako kasi nung una pa lang binrief na ako nung meron kang doon may laging nag-aalaga sa iyo sa Toronto International na sa secretariat galing na, hey Laurie, we have here 8 directors from there's one from Africa, there's 4 from Eastern Europe. Oh my God, why are they here? I mean, wala namang advance publicity yung At saka exhibition lang kami sa we weren't in competition. Anyway, sige lang. Quiet, tahimik yung sinihan while it was going on. Then ito na Q&A, walang tumayo. Inintay nila talaga ako magpunta dun sa harapan. My God, kasi mga blase yung mga director usually pag Q&A, hindi nakikinig ng mga Q&A yan ng iba walang tumayo. So alam ko nandun pa yung 8 direktor. Sige lang, tayo ako doon, naglakas ng loob. Hindi ako nag-opening speech. Q&A agad. I'll take your questions. Apparently, yung isa sa mga first question, European, mahirap intindihin yung English niya kasi siya. Parang Ukrainian siya. Pero sabi niya, apparently, a lot of your footage was shot on video. Yung ganon, which is really interesting, which made your visuals really interesting and it's very apt. Sabi niya, it's very apt for the genre, for the genre of youth violence, ganyan. Tapos, ako, hindi sa pagyayabang, humble brag. We had a very limited budget, sabi sa kanila. We had a very limited budget, so we had no budget for proper kinescoping, which is, kinescoping, the process of turning film into digital. So what we did was, we brought this camera and we borrowed a really high resolution monitor from Roadrunner. And we shot the screen. We actually shot the screen. So it's a very third world way of its. In effect, in principle, it's also kinescoping, because you're turning film into digital. Pero sinute namin talaga instead yung mechanical, yung electronic process, if you know what I mean. Sinute namin talaga yung high resolution screen ng camera para maging film. So para maging film lahat. Hindi kami gumamit ng totoong process. So impress sila doon na yung palang ginawa namin. Parang hindi nila ma-imagine kasi sa dahil ang lalaki ng budget nila kahit yung mga East European countries compared sa atin, malalaki yung budget nila. Hindi nila ma-imagine na we go to such lengths sa technology para lang mapagkasya yung budget. But we made quite an impression on those people at least who watched Gangland in Toronto. Tuwan-tuwa naman ako pagkatapos ng ito po ba yung pang ilan yun na po to, yung Gangland po, pang ilan siya na film yun na pinresent to an outside festival? Sa third yata.
Third. Una Magic Temple sa Shanghai, tapos Delirio in Toronto. Oh, Delirio. And then Gangland in Toronto. Delirio in Toronto. Tapos Gangland. Gangland yung third. Any questions for Gangland? Ako, si Blackjack lang talaga na RIP Blackjack. Siya lang yung natatandaan ko. RIP na nga pala siya. Hindi ko lang kanya vegan. Greg, may question ako for Gangland. Yeah, sa Toronto ba, present si David Overby during the festival? Oh, yes. Yeah, he was there, no? Yeah. Wow. Direct problem in the academy. Just asking lang. Yeah. Si David kasi, yan eh. Gandang-ganda yan sa mga pelikula namin eh. Yeah, para siyang si Pierre Rescient naman ng Cannes, di ba? Parang equivalent naman sa Toronto si David. Yes. Para siyang si Pierre Rescient. Yeah. Ng Cannes. Si David, pinaglalaban talaga yung mga pelikula namin. Yung mga namin, yung mga festival trips namin, bibilib ka kay Armida, talaga because she really used to take care of the whole Philippine delegation. Inaalagaan niya kami talaga kahit wala kaming official relation. Even, kasi at one time, parang, sino yung nag-finance sa atin ng mga trips sa Siya yun dati. Oo. Correct. I forgot. Kalimutan ko na. Pero si Lisa Dino ngayon. FDCP? Actually, Armida was... Si Armida, I think, used to be FDCP. Am I right? Is it Jackie Atienza? Armida was handling FDCP at that time. She was in fact, she institutionalized the sending of Filipino contingents to film festivals. Yeah. Bukod sa si Armida talaga sobrang maalaga eh. From preparing your film for subtitling to taking care of you while you're hands-on talaga, direct hands-on. While you're in Toronto and taking care of the evenings na sigurado na you have a Filipino gathering to go to, ganyan siya eh. Up to the extent of sila pa nagpi-print ng mga nung mga kailangan nyo na materials. At saka, ito trivia. Ang panahon na yon, para makarating bago mo dalhin ng pelikula mo sa Toronto International Film Fest, magpapa-subtitle ka muna sa TITRA, sa Netherlands. Okay. So, punta ka dun sa Di ba, Jo? Sa Amsterdam. Punta ka sa Amsterdam. Sunugin nila yung print mo ng subtitle. Kasi hindi pa tayo digital nun eh. Hindi pa digital ang TIFF nun eh. Film talaga. So the way to subtitle your film then is to bring your subtitle script na time-coded according to the time code of the film, of the Kodak, yung number sa gilid. Tapos, may mag-supervise nun. Ako nag-supervise ng, sinupervise ko, Jo? Delirio. Scorpio Nights. Ako yung Delirio. So you go to Amsterdam and then you have it subtitled. Inuuka talaga yun dun sa as far as I know, inuuka siya dun sa acetate side. Hindi dun sa hindi dun sa kabila, hindi dun sa merong picture. Sa acetate. So lumalabas yun sa as a grayish white subtitle sa so napakahirap ng process. So kaya lang para sa aming mga nagkakaroon kami ng opportunity, hindi lang makapunta sa Toronto to attend the festival, merong extra bonus. Punta ka muna sa Amsterdam para ipa-subtitle yung At saka sa Amsterdam, syempre, punta ka sa red light district talaga. Dahil kung talagang director ka, syempre ganun ka. Curiosity lang naman. Syempre curious ka, totoo ba na parang nasa display window ang mga prostitutes sa Amsterdam? No. Syempre habang walang ginagawa, kami nila Bibi at saka nila Carlito. Punta tayo sa red light district. Totoo pala, naka-display pala talaga ang mga prostitute doon sa mga parang rustans.
na display window. Yun, yung mga side benefits din ng pagiging director. By the way, nag-shoot si Hill Portes ng isang film dyan sa Amsterdam about those display windows, yung Miss X. Oh, Miss X. Oh. Yes. Vilma Santos. Vilma Santos. Vilma, And grass, and you can smoke grass in Netherlands. It's legal. Yes. nasa menu siya ng mga coffee shop. Pwede kang bumili. Yan. Miss X, Hill Portes, Ricky Lee, no? Ricky Lee, screenwriter. Yes. Ricky Lee, screenwriter. To be continued.